Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Connect na napalabas noong 2022 at ito nga ay patungkol sa isang lugar na merong serial killer na ginagawang mga sculpture ang mga biktima niya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang lalaki na si Ha Dong-so. At meron nga siyang kakaibang abilidad. At isang gabi nga habang naglalakad siya sa kalsada na kumakanta sa isang kantang ginawa niya ay bigla na lang siyang kinidnap ng ilang mga organ traffickers. At matapos nun ay hiniwa na ang katawan niya ng paunti-unti. Himala namang nakikita pero niya ang nangyayari kahit ganun na ang lagay niya. At matapos nga ang ilang saglit ay nagawa na ng surgeon na matanggal ang dalawa niyang mga mata at nilagay ito sa isang tray. Napansin niya na parang buhay pa din ang mata pero bago niya masuri ito ay nakatanggap siya ng tawag at doon nga ay nakita natin na may mga tentacles ang lumabas sa katawan ni Dong-so at matapos nga nun ay kusa na lang naghilom ang mga hiwa niya sa katawan. Nabuhay na nga ulit siya at nagawa na din niyang makabangon. Natakot naman ang surgeon sa nakita niya at doon nga ay kinuha na ni Dong-so ang isang mata niya at may lumabas nga muli ng mga tentacle at kusang bumalik ito at naghilom. Sinubukan nga din niyang kunin ang isa pa niyang mata pero sa pagkakataon na yun ay nagawa ng surgeon na makatawag ng backup. Kaya naisip na lang niya na tumalon sa bintana para makatakas. At makalipas nga ang ilang mga buwan ay may kakaibang nangyari sa lugar nilang yun. Bigla na nga lang may nakita ang mga tao na isang napakagandang sculpture ng isang babae sa may kalsada at naagaw nga nito ang atensyon ng lahat. At habang kinukuhanan nga nila ng larawan ito ay bigla na lang nilang napansin na may dugong tumutulo sa sculpture na to. At dahil doon ay nagulat ang lahat at nalaman na hindi pala gawa sa clay ang sculpture, kundi gawa sa totoong katawan ng tao na pinagmukha lang na isang statue. At matapos nga nun ay agad na dumating ang mga pulis sa pangunguna ni Jong-won. Kinuha nila ang katawan at matapos ang ilang oras na imbestigasyon ay ang tanging nakita lang nila ay isang strange mark sa katawan nito na kung saan parang may letter P at L na nakaukit sa balat nito. At matapos nga nun ay nakita ulit natin si Dong-so at sa ngayon nga ay namumuhay na siya ng mapayapa sa syudad. Nagsuot nga siya ng eye patch para itago ang nawawala niyang mata, at di pa nga din siya makarecover sa nangyari sa kanya. At isang gabi nga ay habang pinapatugtog niya ang kanta niya ay bigla na lang nanakit ang eye socket niya at nakakita nga siya ng isang vision. Sa nakita niyang yun ay may isang tao na nakatingin sa isang astrology horoscope at naroon nga sa larawan na yun ay symbol na PL na siyang nakita kanina na nakaukit sa balat ng biktima. Nakakita nga din siya ng ilang mga sketches sa lamesa. At nang matapos na niyang makita ang vision na yun ay naisip niya na ang nakita niyang yun ay ang nakikita ng mata niya kung kanino man ito na i-transplant. At matapos nun ay kinabukasan nakita niya na hinaharas ng ilang mga lalaki ang matandang boss niya. Naisip niyang ipagtanggol ito pero nagawa ng mga ito na mahiwa ang tenga niya at tumakbo na nga sila dahil sa nangyari. Samantalang nakita natin na kusang nabalik ang tenga niya dahil sa kakaiba niyang abilidad. At sumunod nun ay nakita naman natin ang mga organ trafficker na hinahanap si Dong-so. Dahil naisip nila na ang immortal na katawan nito ay nagkakahalaga ng limpak-limpak na salapi. Nakita nga din ni Jang si Dong-so malapit sa crime scene at naisip niya na tila may kakaibang gusto itong mangyari. At kinagabihan nga ay naisip ni Dong-so na matanggal ang anxiety siya sa pamamagitan ng pagtutugtog. Kinuha nga niya ang gitara niya. Pero dahil sa matagal-tagal na din nung huli siyang nakatugtog ay nakalimutan niya ang chords kaya naisip niyang panoorin ang video niya para maalala niya ito. At sa kabilang banda naman ay ang lalaking may hawak ng isa niyang mata ay nagpapatugtog din ng kaparehong kanta sa pinapatugtog niya. At matapos nga nun ay bigla na namang sumakit ang mata niya at dahil doon ay naisip niya na balikan ang lugar kung saan kinuha ang mata niya. Pero pagkadating niya doon ay nakilala siya ng isa sa mga organ trafficker at tumawag nga ito ng backup para hulihin siya. At doon nga ay hinabol na siya nito at na-corner na nga siya ng mga ito. Pero bigla na lang may isang babae na nagngangalang Lisa ang dumating at naisip na niyang hiwain ang tuhod niya para malaman niya kung siya ba ang taong hinahanap niya na may kakaibang regen na ability. At doon nga ay nakita niya na siya nga yun at kusa na ngang naghilom ang hiniwa niya. At matapos nun ay nakita natin ang lalaki na nakakuha ng mata ni Dong-so at tinitignan nga niya ang sketchbook niya. At doon nga ay nakita natin na ang mga sketch na naroon ay ang mga taong napatay at ginawang mga sculpture. At dito natin nalaman na ang lalaking nakakuha ng mata niya ay walang iba kundi ang serial killer na pinaghahanap ng pulisya. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin ang isang babae na si Lirang. Papunta nga siya ngayon sa trabaho niya at nagpatugtog nga siya ng kanta na ginawa ni Dong-so at pagkarating niya sa trabaho niya ay nakita niya na maraming tao ang nagkukumpulan. Pinagmamasdan nga nila ang isa na namang biktima ng serial killer at ito nga ang pinaka-latest niyang biktima.
Matapos nun ay nakita naman natin si Lee na kasama ang crush niya at ang team leader nila na si Jin Seop. At siya nga ay napakatahimik. At para nga maputol ang awkwardness nila ay naisip ni Lee na mag-hum ng sumisikat na kanta ni Dongso. At dahil sa ginawa niyang yun ay biglang nanakit ang mga mata niya at ganun nga din si Dongso. At nagsimula na naman siyang magkaroon ng vision mula sa isa niyang mata. Nakita niya ang babaeng si Lee at ang pinagtratrabahuan nila. At dito natin nalaman na si Jin pala ang serial killer na pinaghahanap ng pulisya. Nalaman din natin na ang mga mata ni Dongso ay nare-recognize ang kanta niya. At nagsisimula ngang mag-connect ang mata ni Dongso sa kanya sa pamamagitan ng telepathic means. At kinagabihan nga ay nagka-vision na naman siya na kung saan tinitignan ni Jin ang sketchbook niya at nakita nga niya doon ang nakasulat na salitang corpse art. At naisip na i-search ito sa Google. At laking gulat nga niya nang makita niya doon ang mga larawan ng mga biktima ng serial killer na ginagawang sculpture ang mga katawan ng tao. At dito niya napagtanto na kung sino man ang nakakuha ng isang mata niya ay ang salarin sa lahat ng ito. At kinabukasan nga ay agad niyang pinuntahan ang lugar na nakita niya sa vision niya at nakita nga niya doon si Lee. Kaya naisip niyang lapitan ito para tanungin kung sino ang kasama niya kahapon sa lugar nato. Inakala naman ni Lee na isa siyang creep at naisip na nga lang wag siyang pansinin at umalis na nga. At dahil doon ay wala na siyang lead dahil hindi nga niya makita sa vision niya ang mukha ng serial killer. Kaya naisip niya na maghanap ng iba pang mga clues. At naisip na magpunta sa isang horoscope specialist. Natanong nga niya doon ang patungkol sa symbol na PL at natanong kung anong ibig sabihin nito. Nasabi nga nito na ito ay nangangahulugan sa planetang Pluto at ito nga din ay isang bad omen. Nasabi nga ni Dongso ang patungkol sa mga petsa ng dalawang bagong murder case at natanong kung may kinalaman ba ang petsa sa mga pagpatay ng serial killer. Nasabi nga nito na konektado nga nito at ang susunod. Nga na petsa nakahawig sa mga petsang yun ay sa December 25. At napagtanto niya na bukas na ang araw na yon. Naalarma nga siya dahil nalaman niya na bukas magaganap ang susunod na pagpatay. Gusto nga niyang pigilan na mangyari yon pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Sa kabilang banda ay nakapunta naman si Lee sa bahay ni Jin at gumawa nga sila ng milagro doon. At wala nga siyang kaalam-alam na si Jin ang walang awang pumapatay sa mga tao. At matapos nilang makaraos ay naisip ni Jin na mag-shower at nakita naman natin si Lee na nag-ikot-ikot sa bahay niya. Nakita niya ang sketchbook ni Jin at doon ay nakita niya ang mga sketch ng mga napatay ng serial killer at dito niya napagtanto na si Jin ang serial killer na yon. At kinabukasan nga ay December 25 na. At tulad sa kinakatakot ni Dongso ay may nakita na naman na isang bangkay na ginawang sculpture. Madaming ang nakakita nito at ilan na doon ay ang mga organ traffickers at ang pulis na si Jang. Sa kasamaang palad nga ay nakita nila Jang at ng organ trafficker si Dongso at sinimulan siyang habulin ng mga ito. Pero nagawa ng mga organ trafficker na mahuli siya. Pero nakita nga natin na biglang dumating doon si Lisa at nagawa nga niyang mapatamba silang lahat. Dinala niya si Dongso sa isang ligtas na lugar at doon ay nagpakilala na siya sa kanya. Nasabi niya na isa siyang novelist at kasalukuyan nga siyang nagsusulat ng article patungkol sa mga connect. Ang mga connect ay mga tao na may supernatural abilities na nagagawang makapag-regenerate ng kanilang mga body parts. At yun nga ang dahilan para maging immortal ang mga ito. At bago nga sila maghiwalay ay nagpalitan sila ng numero at nangako na magkikita ulit sila. Sa kabilang banda ay takot nga si Lee at nasabi niya sa katrabaho niya ang mga nakita niya sa bahay ni Jin. At matapos nun ay naisip niyang kausapin si Jin ng privado sa rooftop. Nakita nga natin na nagpunta na sila doon at nakumpronte siya ni Lee na siya ang serial killer na pinaghahanap ng mga pulis. Nasabi niya na nakita niya ang lahat ng sketches niya at ang detalyadong plano niya sa paggawa ng mga yon. Nakita nga din natin na sinundan pala sila ng katrabaho niya ay nakikinig nga ito sa mga pinag-uusapan nila. Pero bigla na lang tumunog ang cellphone niya dahilan para malaman ni Jin na may nagmamasid sa kanila. Naisip nga ni Jin na suntukin si Lee at matapos nun ay hinabol niya ang lalaking nagmamasid sa kanila. At matutulak na nga sana niya ito sa rooftop nang bigla na lang nagring ang phone nito. Buti na lang at ang ringtone niya ay ang kantang ginawa ni Dongso kaya bigla na namang nanakit ang mga mata niya. At doon nga ay nagka-vision na naman si Dongso at nakikita nga niya nasa rooftop sila. At hindi nga niyang magawang makaabot doon dahil nakita niya na nagawa na ni Jin na mahulog ang lalaki sa building at nasakal nga din niya si Lee hanggang sa mamatay ito. Sa buong pagkakataon na yun ay nakita ni Dongso ang nangyari at ang tanging palatandaan lang na nakita niya sa salarin ay ang quote ng serial killer. Dahil doon ay naisip niyang pasukin ang building at tinakasan nga niya ang mga bantay ng building na yon. At nakita natin na may isang katrabaho nila ang umakyat at nakita nga nito ang patay na katawan ni Lee.
Sa mga pagkakataon na yun ay dumating na ang mga pulis at nagpanik na nga ang mga tao dahil sa nagawa ng serial killer na makapatay ng 2 tao ng sabay. At bagaman na ganun ay napagpasyahan pa rin ni Dongso na hanapin ang serial killer. Bumaba nga siya at hinanap kung saan nagtatrabaho si Jin. At sa kabutihang palad nga ay nakita niya ang isang lalaki na may hawak-hawak na coat na siyang coat na nakita niya kanina sa vision niya. At hinabol nga niya ito. Nakarating na nga siya sa washroom at nasa loob ng isang cubicle si Jin. Pero bago pa man niya magawang makita ang mukha nito ay dumating na doon ang mga bantay ng building at hinuli na nga siya. Dahil ay nakala nila na siya ang pumatay sa 2 empleyado. Sinubukan nga ni Dongso na magpaliwanag sa kanila at nasa loob nga ng cubicle na ito ang killer. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito at nahuli nga siya ng mga ito. Buti na lang at dumating doon si Lisa at nagawa na naman niyang mailigtas ang buhay ni Dongso. At sa kabilang banda naman ay nagtataka si Jin kung papaano nalaman ni Dongso ang mga pinaggagawa niya. Ilang oras nga niya itong pinag-isipan pero hindi niya maisip ang posibleng dahilan. Pero nang marinig na naman niya ang kantang yun ay bigla na namang nanakit ang mga mata niya at dito niya napagtanto na ang na-transplant na mata sa kanya ang dahilan ng lahat ng ito. At ang may-ari nga ng matang ito ay nagagawang makita kung ano ang mga pinaggagawa niya. At ang tanging paraan lang para hindi na nito makita ang mga ginagawa niya ay ang tanggalin ang matang yun. Sa kabilang banda ay dinala ni Dongso si Lisa sa bahay niya at pinaliwanag nga niya ang lahat magmula sa umpisa. Nasabi nga niya na nung bata pa siya ay nahulog siya sa isang puno at nabali ang mga buto niya. Pero himalang ang kusang naghilom ito at tila walang nangyari sa kanya. At dahil doon ay tinawag siyang halimaw ng mga kaibigan niya. At maging ang sarili niyang pamilya ay ini-isolate siya sa kanila. Nasabi nga niya na nung gabing nakidnap siya ay nahiwa na nila ang katawan niya at natanggap na din ang mga mata niya. Pero dahil sa kapangyarihan niyang ito ay naghilom ang hiwa niya at nagkamalay na muli siya. Nilagay nga din niya ang isang mata niya pero hindi niya nakuha ang isa at naisip na tumakas na sa lugar na yon. At sa ngayon nga ay nagkakaroon na siya ng vision mula sa isang mata niya at ang taong yun nga ay walang iba kundi ang serial killer na pinaghahanap ng pulis siya. Nalaman niya ito dahil sa mga sketch niya sa sketchbook niya. Pero ang problema nga ay hindi niya pa nagagawang makita kung ano ba talaga ang mukha nito. Nang marinig ni Lisa ang lahat ng ito ay naisip niya na tutulungan niya si Dongso sa gusto niyang mangyari. Binigyan nga din niya si Dongso ng bagong salamin para hindi siya mapansin ng mga tao dahil kilala na ng maraming tao ang suot niyang eye patch at madali siyang makikilala nila kung susuotin pa din niya yun. Kinagabihan nga ay nagpunta sila sa isang department store at doon nga ay nakita ni Dongso ang isang wanted poster niya sa isang pader. Dahil doon ay agad siyang lumabas at sinubukang umalis sa lugar na yon. Pero sa pagkakataon na yun ay sumakit ang mga mata niya at nakakita na naman siya ng vision na pinapanood ni Jin ng YouTube video niya. Dito na pagtanto ni Dongso na nagkakaroon lang siya ng vision sa tuwing naririnig nito ang kantang ginawa niya. At sumunod nga nun ay habang nag-iisip siya ng mga ideya kung anong gagawin niya ay nagka-vision na naman siya at sa pagkakataon na ito ay nakita niya ang sarili niyang sketch na nai-drawing ng serial killer. Dito nga ay nagpapahiwatig si Jin na huwag siyang makialam sa mga ginagawa niya. Pero sa mga pagkakataon na yun ay aksidente niyang napakita ang susunod niyang target at yun nga ay ang 3 batang mga babae. At dahil doon ay napagpasyahan ni Dongso na unahan ang serial killer bago pa man siya makapatay ulit. At kahit na alam niya na pinaghahanap na siya ngayon ng buong syudad ay hindi na niya inisip ito. At sa huling eksena nga ay habang naglalakad si Dongso ay nakita niya ang isang street musician at pinapatugtog nga nito ang kantang gawa niya. At dahil doon ay bigla na lang niyang nakalimutan ang mga alalahanin niya at doon nga ay bigla na nga lang siyang nagka-vision na naman. Pero laking gulat niya nang makita niya ang sarili niya sa vision na yon. At ibig sabihin lang nun ay nahanap na siya ng serial killer. Nang makita nga niya kung saan nagmumula ang vision ay nakita niya ang isang lalaki na nakasakay sa van. Naisip niyang puntahan ito pero sa pagkakataon na yon ay dumating ang pulis na si Jang at doon nga ay naaresto na nila si Dongso. At matapos nun ay dinala na siya sa police station. At doon nga ay nakita natin si Jang kasama ang mga kasamahan niya na ini-interrogate si Dongso. Pero kahit na anong gawin nila ay ayaw magsalita ni Dongso. Dahil doon ay nainis na ang isa sa mga naroon at naisip na saktan si Dongso pero napigilan naman ito ni Jang. Nasabihan nga niya ito na lumabas na lang siya at nasabi na alam niya na hindi talaga si Dongso ang killer. Pero ang tingin nga ng marami ay siya ang killer. Kaya nasabihan niya ito na sabihin na niya ang lahat ng nalalaman niya. Nasabi nga niya na pwede silang umakyat sa taas para makapag-usap sila ng pribado. At matapos nga nun ay umakyat na sila at nasabi na nga ni Dongso ang lahat ng nalalaman niya. Nasabi niya na isa siyang connect, at siya nga ay may kakayahan na mag-regenerate at para mapakita sa kanya kung ano yun ay sinadya niyang baliin ang mga buto niya sa kamay at naghilom nga ito ng kusa.
Hindi naman makapaniwala si Jiang sa mga nakikita niya. Pero kahit na ganun ay nais nga ni Jiang na makulong muna si Dongso panandalian. Pero sinabi nga niya na hindi siya papayag dahil ang killer na si Jin ay tinatangkang patayin ang 3 bata para sa susunod niyang biktima. Natanggal na nga niya ang posas niya at tumalon na sa gusali. Kahit na sinubukan siya ni Jiang na pahintuan. Sa kabilang banda naman ay pinuntahan ni Jin ang surgeon at doon nga ay napatumba niya ito at tinali sa isang upuan. Matapos nun ay tinanong niya ito kung ano ang katotohanan sa matang nilagay niya sa kanya. Napaamin na nga lang ang surgeon at nasabi niya na nung sugatan si Jin na pumunta sa kanya ay nang inoperahan niya ito ay naisip niya na pag-eksperimentuhan siya. Nilagay nga niya ang mata ni Dongso sa kanya. At naisip nga niya na kung magkakaroon din ba siya ng healing abilities kung malagay niya ang mata nito sa kanya. At matapos niyang marinig ang lahat ng yun ay naisip ni Jin na parang trinidor siya ng surgeon na ito. At dahil doon ay agad nga niya itong napatay. At sa sumunod na eksena nga ay dumating nga ang mga organ trafficker sa lugar ng surgeon pero hindi nila nakita ito doon. At nang makita nila ang kuha ng CCTV ay napag-alaman nila na nanggaling dito si Jin. Kaya naisipan ng boss nila na i-assign si Woo Jin para sundan ang mga galaw ni Jin. Nakalipas na nga ang ilang mga araw ay nagtatago pa rin si Dongso. At gusto nga niyang puntahan na ang killer pero ayaw nga niya na mahuli ulit siya ng mga pulis. Kaya dahil doon ay naisip ni Lisa na siya na ang haharap kay Jin. At isang gabi nga ay habang naghahanap siya ng mga lead ay napansin niya ang spy ng organ trafficker na si Woo Jin na naglilibot-libot sa lugar ni Jin. Nilapitan nga siya ni Lisa at para tanungin ito. Pero bigla na lang itong nanutok ng kutsilyo at doon nga ay nakita natin na malakas pala siya at nagawa nga niyang mapatamba si Woo Jin ng walang kahirap-hirap. Pinatay nga din niya ito para walang makaalam sa kung anong nangyari sa kanya. Sa kabilang banda ay excited naman si Dongso dahil ang paborito nga niyang musician na si X ay i-cover ang kanta niya. At nag-comment pa nga ito sa video niya at sinabing kailangan nilang magkita balang araw para magsagawa silang dalawa ng duet. Tuwang-tuwa nga siya nang mabasa niya ito pero bigla na namang nanakit ang mata niya. Nakita natin na kinausap ni Jin si Dongso sa pamamagitan ng pag-type ng message at sinabi nga nito na tawagan siya sa numerong ito. Sumunod naman siya sa sinabi ni Jin at agad nga niyang tinawagan ito. At doon nga ay, nagawa na nilang dalawa na makapag-usap na. Natanong nga ni Dongso kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Pero nasabi naman ni Jin na mamamatay na siya sa cancer. At wala na nga din siyang mahaba pang mga oras. At doon nga ay nasabi din niya na nagsisimula pa lang ang kanyang mga pagpatay. At tatawagan nga niya siya ulit balang araw. Sa kabilang banda ay nakita naman nila Jiang at mga kasamahan niya ang bangkay ni Woo Jin na kasama ang ilang mga kuha ng kamera ni Jin. At dito na nila napaghinalaang may binabalak na masama si Jin. Matapos nun ay naisip ni Lisa na makipagkita kay Dongso sa isang abandonadong cinema hall at nasabi nga nito ang sikreto niya. Iniwa nga niya ang dibdib niya at kusa itong naghilom at ang ibig sabihin lamang nito ay isa din siyang connect tulad ni Dongso. Nagulat nga si Dongso nang makita ito. Pero sumaya din siya dahil nalaman niya na hindi lang pala siya ang nag-iisang connect. Naghawak kamay nga silang dalawa at matapos ang ilang saglit ay naghalikan na sila. Pero sa kabilang banda ay nakita natin si Jin na kinuha na ang kanyang susunod na biktima. Nagpanggap nga siya na si Dongso at kinidnap niya ang sikat na musician na si X sa isang parking lot. At sa sumunod na eksena nga ay nakita na lang natin na tino-torture ni Jin si X gamit ang iba't ibang paraan. At matapos nga niyang gawin yun ay tinawagan niya si Dongso at pinakita sa kanya ang kritikal na kondisyon ng hinahangaan niyang musician. At matapos nun ay sinabihan niya ito na magpunta sa lugar na sinabi niya sa 11 ng gabi. At kung di nga niya ito gagawin ay papatayin niya si X at matapos nun ay nakita natin na nahanap na ng mga organ trafficker kung saan nagtatago si Dongso at pinalibutan nga nila ito. Mabuti na lang at may alam si Lisa na lihim na daanan para magawa ni Dongso na makatakas habang nadidistract niya sila. Ayaw nga ni Dongso na iwanan doon si Lisa pero dahil sa pagpipilit ni Lisa ay pumayag na nga din siya. At matapos nga niyang makaalis ay sakto namang nakarating ang mga organ trafficker doon. Inatake nga nila si Lisa pero nagawa naman niyang makapalag sa kanila. Pero sa bandang huli ay natalo nila si Lisa dahil mas marami sila. Matapos nun ay in-interrogate nila ito tungkol kay Dongso. Pero hindi nga nagsalita ng kahit ano si Lisa. Dahil doon ay nagawa ng isang lalaki doon na mahiwa ang mukha niya pero laking gulat nila nang kusang maghilam ito. At dito nga nila napagtanto na isa din siyang connect tulad ni Dongso. Dahil doon ay natuwa ang boss ng organ trafficker at naisip nga niya na malaki ang kikitain nila pag mabente nila si Lisa. Pero nagawa nga ni Lisa na makalawa sa pagkakatali sa kanya at doon ay inatake niya ang mga lalaking nandun at nang magkaroon na siya ng pagkakataong tumakas ay nakatakas na nga siya.
Sa kabilang banda ay nakita naman nila Jiang at iba pang mga pulis ang mga larawan na nakuha mula kay Woo Jin. At dahil doon ay nalaman na nila ang address ni Jin. At nakita nga din nila sa isang CCTV footage kung saan dinukot si X at nang tingnan nga nila ng malapitan ay nalaman nila na si Jin ang dumukot dito. At dahil sa mga nakalap nila ay nalaman na nila na siya talaga ang totoong serial killer. Nasabi nga ng isang pulis na magpadala sila ng isang SWAT team doon pero nasabi ni Jiang na gusto nga niya na magpunta doon mag-isa. Sa kabilang banda ay nagpunta na nga ng 11 PM si Dongso sa lugar at alam nga niya na may cancer si Jin kaya hindi ito makakalaban sa kanya ng bugbugan. Pero ang hindi niya alam ay matalino si Jin at dumating na nga doon si Jin ang nakasuot ng hazmat suit. At matapos nun ay pinakawalan na nito ang poison gas dahilan para mahirapan sa paghinga si Dongso. Umubo nga siya ng umubo dahil doon at ilang saglit pa nga ay nawalan na siya ng malay. At nang magising nga siya ay nasa loob na siya ng isang kotse at nakatali nga siya doon. Nagmamaneho si Jin at dahil silang dalawa lang ang narito ay nasabi na ni Jin ang patungkol sa mga pagpatay na ginagawa niya. Nasabi niya na dahil sa wala na siyang mahabang oras pa na mabuhay ay nais niya na malaman ng lahat ang pakiramdam ng mawalan ng pag-asa at pagkatakot. At isa pa nga ay natutuwa siya sa tuwing nakakarinig siya ng sigaw ng mga tao. Narinig nga ni Dongso ang lahat ng yon at nagalit siya dahil doon. Sinubukan nga niya na makawala sa pagkakatali sa kanya pero dahil sa poison gas na nalanghap niya ay nanghina siya ng husto. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin si Lisa na nagpunta sa isang circus ng mag-isa. Ang isa nga sa mga organ trafficker ay nagawa siyang masundan pero napansin naman niya ito at agad nga niya itong napatumba. At matapos nun ay may pinuntahan siyang isang lugar sa circus at doon ay nakita natin ang isang 8-foot giant na natutulog. Nalaman nga natin na ang higanteng ito ay isa ring connect at na-deform nga ang katawan niya dahilan para hindi na siya makapagsalita ng maayos. Nasabi ni Lisa na dumating na ang oras para gumawa sila ng aksyon. At matapos nga nun ay umalis na silang dalawa sa lugar na yon. At sa sumunod na eksena ay nagkamalay na muli si Dongso at doon nga ay nakita niya sa harap niya ang deformed na katawan ng surgeon at nakalambitin nga ito sa isang poste. Dumating na nga din doon si Jin at nasabi nito na plano niya na gawan din ng sculpture ang surgeon. At matapos nun ay nilabas na ni Jin ang sugatan na si X at nalungkot nga ng husto si Dongso na makita ang paborito niyang musician na nasa ganong sitwasyon. Humingi nga siya ng tawad sa kanya dahil siya ang dahilan bakit nadamay siya sa gulong ito. Pero hindi naman naintindihan ni X ang pinagsasabi ni Dongso. Nasabi nga ni Dongso na nakidnap siya ni Jin para magawa nitong mapapunta siya sa lugar nato. Nasabi nga din niya na si Jin ang mamatay tao na ginagawang sculpture ang mga biktima niya. At matapos nga nun ay nasabi ni Jin ang masama niyang plano sa kanila. At dahil nga sa hindi na magagamot ang cancer sa katawan niya ay nais niya na makuha ang katawan ni Dongso para maging immortal na siya. Ang plano nga niya ay ang i-connecta ang ulo niya sa katawan ni Dongso at para nga masubukan niya kung gagana ang naisip niya. Ay nagawa niyang putulin ang tig-isang daliri nila X at Dongso. Matapos nun ay kinabit niya ito sa magkabilang katawan. Nagkonekta nga ang mga yun dahil sa healing abilities ng katawan ni Dongso. At dahil sa naging matagumpay ang eksperimento niya ay naisip na niyang i-turn on ang cooling system at umalis na nga siya para magawa na niyang makapaghanda ng sarili niya. Matapos na ang ilang saglit ay nagkamalay na si Dongso at napansin niya na sobrang lamig na ng paligid nila. Nakita niya sa harap niya si X at wala itong malay. Dahil doon ay tinawag niya ang pangalan nito at nagising na nga siya. Pero wala na siyang maraming lakas na natitira pa sa katawan niya. At doon nga ay nasabi nito na humihingi siya ng tawad kay Dongso dahil nagawa niyang mapagulo pa ang sitwasyon at matapos nun ay namatay na nga ito. Dahil sa pagkamatay ng paborito niyang musician ay nagkaroon siya ng lakas dahil sa galit. At nagawa nga niyang masira ang posos na tinali sa kanya. At matapos nun ay sinimulan na niyang banggain ang pinto para sirain ito. Pero sa pagkakataon na yun ay nakarating na sa lugar na yun si Lisa kasama na ang higanti. Nakarinig nga si Jin ng malalakas na kalabog at pinuntahan nga niya ang silid para mag-inspection. Pero laking gulat niya nang makita niya doon si Lisa at nalaman din nga niya na isa din siyang connect. Naglaban nga silang dalawa at halos pantay nga silang dalawa. Sa mga oras din na yun ay nagawa na ni Jiang na makarating sa lugar. Pero agad naman silang napatumba ni Jin at naisip nga niya na balikan na ang mga connect. Ginamit nga nilang dalawa ang distraction na ito para makatakas at nasabihan niya si Dongso na tapusin na niya ang masamang tao na si Jin. At makalipas nga ang ilang saglit ay nagkaharap na silang dalawa. May hawak na baril si Jin at pinagbabaril nga niya si Dongso ng ilang beses. Nagagawa nga niya na makapag-heal kaagad kaya hindi na tumatalab sa kanya ang baril na hawak niya. Matapos nun ay nagawa na niyang malapitan si Jin at sinimulan na niyang bugbugin ito. Sa mga pagkakataon nga din na yun ay nagawa na ni Dongso na makuha na ang isa niyang mata.
Dahilan para humiyaw si Jin sa sobra sa sakit. Pero nang papatayin na nga niya si Dongso ay nagawa ni Jiang na pigilan siya kahit na isang serial killer si Jin. Kapalit nga ng gagawin niyang yun ay tatanggalin niya ang lahat ng records ng Connect. Pumayag nga doon si Dongso pero may isa silang problema sa ngayon. Napag-alaman ng National SWAT Team ang nangyayaring kaguluhan at nagpadala nga sila ng madaming helicopter para sa gagawin nila. At natapos nga ang palabas na ito nang makita natin sila Dongso at Lisa na napapalibutan ng napakaraming helicopter. At doon na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.